Hi guys! Magandang araw, and I am Rebecca Gallardo, and for today's video, I am going to share with you the updated requirements for applying for a visit visa to Romania. Okay, first, syempre ang kailangan natin ng ating passport. Syempre, kailangan natin muna i-ready. And next, yung passport picture. So, kailangan natin dalawa. And yung form, application form. So, yung application form pala na yun ay nakukuha yun after nyo i-submit yung documents nyo sa e-visa sa website nila. So, after nyo ma-submit yung mga documents na requirements na nire-require nila, makaka-receive kayo or pwede nyo siyang i-download doon bago nyo i-submit yung form na yon. Then, next ay travel health insurance. So, kailangan may 30,000, at least 30,000 euro to 50,000 euro coverage. And then, two-way tickets. So, mas okay na kumuha lang kayo ng dummy tickets or reservation kasi hindi natin sure kung makakuha agad ng visa. So, may mga pangyayari kasi na hindi nabibigyan ng visa para iwas ng gastos na mas malaki. Mas okay na kumuha lang tayo ng dummy or reservation ticket. And then, proof of accommodation. So, pwede natin gamitin yung hotel bookings. Pwede rin yung title ng bahay or apartment. And then, financial means. Ibig sabihin nun, kailangan natin mag-provide ng bank statement and also bank certificate, dapat original. At kailangan natin meron tayong at least 50 euro per day. So, that will depend kung ilang araw kayo mag-i-stay sa Romania. Marami akong narinig or maraming nag-message sa akin about that. At dahil nga sponsor sila, akala nila hindi na nila kailangan ng sariling pera sa bank. But this time, yung consul kasi nire-required niya na pag nag-visit visa, kailangan yung pera or may pera kayo sa bangko nyo, at least 50 euro per day. Next, yung invitation. So, yung invitation, nakukuha yan dun sa Romania. Yung boyfriend nyo pwede kumuha yun sa inyo or family na mag-i-invite sa inyo. Kailangan lang pumunta sa notary office at sila na po mismo yung gagawa nun. And then next yung proof of ties in the Philippines. So ang kailangan natin or pwede natin gamitin dito ay ang ating SSS contribution. So pwede tayo makumuha ng copy nun. Then if you have properties sa Philippines, so mga title ng bahay or lupa, pwede nyo gamitin yon. Then, kung may anak kayo, pwede nyo rin idagdag yung birth certificate ng anak nyo or yung parents nyo na kailangan yung balikan dahil sa parents nyo. And next ay proof of occupation. So, isa ito sa mga ilan na nag-message sa akin kung bakit hindi sila nabigyan ng visa. Kasi hinahanapan sila ng work or business. Kaya siguro mga 5 or more na yung nag-message sa akin about dito na hindi daw sila mabibigyan ng visa at dahil nga daw wala silang work. So, yun ang nire-require ng consul. Kaya maraming sumuko dahil doon. Kasi hindi naman lahat nag-work. Meron din kasi na ayaw sila pagtrabahuin ng mga jowa nila or asawa nila. Kaya wala silang work. So, yun yung mga naging problema sa mga visa na application ng mga nakaraan lang. So, ito lang yun, ng mga few months at hanggang nakaraan, may mga nababasa at nagme-message sa akin about dyan. So, ang kailangan lang natin i-provide ay ang Certificate of Employment, Certificate of Leave of Absence, saka yung ITR or yung latest ng income tax return. At kung self-employed ka naman, kailangan po ng DTI, COR, yung Certificate of Registration ng business mo. And then, mayor's permit, kung ano pwede nyo i-provide for the self-employed or business. And then, additional lang to kasi wala yun sa list niya, pero may mga hinihingian siya ng affidavit of return home. So, yun ay pinapagawa din yun sa abogado. Dito tayo magpapagawa kung saan kayo nakatira or dun lang malapit. And kung may mga previous kayong Schengen visa, try nyo din ipa-photocopy
Kasi kailangan po yun siya. Mas makatulong din siya pag meron kayong ganon. At ito yung ibang documents na pwede nyong i-prepare. Proof of relationship, passport and ID ng sponsor, and bank statement of sponsor. So later, I will make a new video kung paano nga ba mag-apply doon sa kanilang website, at kung aling website, at kung paano mag-upload ng mga documents. So, hope this video nakatulong sa inyo. At sa mga bago dito, please don't forget to subscribe para magiging updated po kayo sa aking next video. Thank you so much. Bye-bye!